Okay. So ito yung mga dataset natin. So before, gumagamit tayo nung Moon na database o kaya yung Moon na dataset. So kung ang dataset naman natin, for example, wala naman silang question na dito ano. So ipapakita ko lang, same code, na iba lang is yung dataset natin. So ganito yung magiging itsura ng data natin ano. So itsura siyang buwan. Buwan. Circular. Okay, so papaano natin ano nga pala ako, no, naka-offline installation, hindi ko ma-save as. Sir, paano mag-save as dyan ng image? I-import mo na lang, save that something. Saka ako na lang kayo tuturuan. So, meron tayong circular na figure. Okay? So, again, hindi gamot sa lahat ng bagay kung ilan yung magiging cluster in terms ng DBSCAN. Pero in terms ng K-means, alam naman natin na dalawa lang eh. Okay? So, in-apply lang natin to. Hindi ko na muna iraran. So, ganito yung pagka-clustering ng K-means. So, since spherical nga yung ginagawa ng K-means based on distance, so hindi niya kayang i-pinpoint na yung pattern ko is pabilog. Okay? So, ang gagawin ko lang, kung ito yung center point, i-reach out ko lang hanggang dito. Ibig sabihin, yan lang yung specific distance. Wherein, kapag DB scan, so ganito lang, sir, papaano natin gagamitin halimbawa yung DB scan? Kung nakita ko lang yung dataset. Pag more on irregular shape yung data, at saka medyo kalat-kalat na siya, so K-means na yung gagamitin ko. Ano, ibig sabihin, kapag hindi normal yung shape, gaya niyan, moon, tapos circular, ibig sabihin is, may distinct pattern siya, so maaaring gumamit ako ng DB-scan. Okay? Dito sa case natin, pabilog kasi yung dataset eh. So again, ang minimum sample natin, preferably, ay 4 ang starting point. Okay? Pero ang ginawa na lang kasi natin, alam ko na kasi na mare-recognize siya sa minimum sample ng 10. Tinry ko na to ng maraming beses. Pero sabi nga, kung gusto mong meron kang reference point, mag-umpisa ka sa minimum sample ng 4. Imo-multiply mo lang yung dalawang features. Lagi namang ganun. Ang feature kasi natin, dadalwa lang 1 and 2. Tama ba? So, dadalwa lang yung feature natin. So, pwedeng dun ka mag-umpisa. 4, 3, o kaya pataasin mo na lang. So, ito na-discuss ko na din to. Same lang din. Yung maximum distance ng ika-10th iteration. Kasi bibigyan ako ng array niyan na 10 yung distance. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, yung maximum distance yung minimeasure natin. So, based dito sa graph, pwede kong sabihin nandun tayo sa point 2. So, yun yung gagamitin ko muna na epsilon. Initial na epsilon. So, ito yung sinasabi kong distance. Kung ang minimum sample mo ay 8, bibigyan ka ng 8 na distances. Which is ang hinahanap natin is yung maximum distance. Yung pinakadulo ng border. Which is kung meron tayong spherical o kaya bilog, yung pinaka-boundary na hinahanap natin. Kaya, kung mapapansin nyo, meron tayong negative 1. Pinakadulo na agad. Okay, yun yung ibig sabihin ng graph. So, kung i-execute natin again yung silhouette score, kung i-execute natin yung silhouette score, so at some point, bibigyan na ako ng around, tingnan natin yung graph. So, based dun sa graph, 0.3. So, hindi naman naglalayo. Kanina, dun sa taas, 0.2. Dito, ang sinasabi niya is 0.3. Pero, nilaro na natin yung data. So, 0.25, tapos minimum sample natin is 4. Tapos, dalawa lang yung kailangan kong column. So, para ma-detect lang natin yung clustering. Okay? Kung babaguhin ko to, kung babaguhin ko siya, halimbawa, sinunod natin 0.3, tapos sinabi ko minimum sample is 8. So, ito yung ibig sabihin ko lalaruin natin. So, wala akong play button kasi ang gamit ko ay Anaconda. So, shift enter. Okay, wala akong play button dun sa side. So, ito yung 0.3 at minimum sample of 8. So, kung bababaan mo siya, mare-recognize pa rin ba niya? So, shift enter.
So, halimbawa, ship enter. So, hindi pa rin. Okay? So, sabi ko, hindi strictly na kapag sinabi nung silhouette score mo is the best yung point 3, yun na yung the best. Iba't iba kasi yung cases na pwedeng mangyari, ano? So, kailangan lalaruin mo siya. Papakiramdaman mo. Pwede at point 2, pwede siya, oh. Naka-cluster niya. At point 25, halimbawa ang sample ko is 5. So, titingnan natin kung ano yung mangyayari. So, ang mangyayari is pwede pa rin. So, hindi absolute na kapag sinabi ko na ang EPS lang is dapat is 0.2, 0.25, sample mo is 4 or 5. So, depende na kasi sa dataset kung ano yung possible nating pwedeng gawin dun sa data. So, dito, kung i-compare mo siya sa K-means clustering, ito yung tunay na cluster. Ito kasi is parang shallow clustering lang yung ginagawa niya kasi based on distance nga lang siya eh. Hindi yan moon, circle. Kamali lang tayo ng label. So, ito ay, sabi ito ay circle. Okay? So, medyo mabilis tayo kasi ito ay offline version. Ano? Kapag nagtitesis kayo tapos gagamit kayo ng, ng image processing, nire-recommend ko sa machine nyo iraran. Kasi kakain talaga siya ng memory, ng GPU. Kung may Acer Predator kayo, panis. Mabilis. Okay. Yung laptop ko sa bahay, kalahati na lang yung monitor, kama machine learning. Bumigay na yung yung video card. Nasira yung kakalahati na, sayang. Acer Predator pa naman. Yeah. Sayang eh. Papaayos ko 12,000 daw yung yung monitor. Grabe. Kama machine learning, ang unang bibigay monitor lagi ako. Memory muna. Kung afford nyong masiraan ng memory, yun yung bumibigay kapag nagre-research kayo ng machine learning. Kasi iiwan mo siya minsan 3 hours nagraran lang compute ng compute. Para i-ready lang yung model. Pag hindi maganda yung model mo, 40 to 3 hours, 40 minutes to 3 hours, iraran mo na ulit. Magbabago ka lang ng isang parameter, another 40 minutes. Tapos makikita mo yung result, hindi maganda. Bago na naman ang parameter, another 40 minutes. So, umuubos talaga ng oras. Kaya ano yung ginagawa nung iba, halimbawa, researcher ka, pumupunta kami ng DOST. Meron kasi silang malalaking server dun eh. Yung 40 minutes mo, kaya lang nila siguro mga 2 minutes lang, iraran lang nila yung model. Pabayaran mo lang yung service nila. So, ganun din yung concept ng Google Colab Professional version. Bumibili ka ng GPU. Okay? So, yun ang ibig sabihin. Ang pinaka pwede nating i-assign dito is yung epsilon natin na 3 o kaya minimum sample of 5. Pwede din kanina 0.2 tapos minimum sample of So, wala siyang definite number kung ano yung epsilon at saka yung anong magiging cluster. So, ito yung nangyayari. So, case study number 1. Balik tayo dun sa mall customers. Pero, ang gagamitin natin is DBScan. Makikita nyo dito, hindi siya magandang gamitin kapag ang data mo is sparse, sabog-sabog. Okay? So, ito yung dataset natin, yung mall customers. Alam natin na 5 ang cluster niyan based sa K-means, yung klase ng mga mall customers natin. So, kung i-execute natin to, sige, execute ko ulit to. So, alam natin yung data na yan. So, tatanggalin lang ulit natin yung 3. Kasi itong dalawang feature na to, ang best mag-explain dun sa cluster. So, tinanggal lang natin hanggang age. Lahat ng column until age. Tanggal. Matitira annual at saka spending score. So, itatry lang natin So, syempre, ino-normalize na natin ngayon para ma-sure tayo. So, i-scale lang natin. So, ito na yung scaled value. Okay? So, yan yung scaled value niya. Then, i-reconstruct ulit sa array. Ito yung same ng code nung K-means natin before. So, kung i-visualize mo siya, yun ulit, familiar kayo dito sa data natin. So, yan yung data natin, Okay? Alam natin na 5 cluster yan. Alam natin na 5 cluster yan. Kasi nakita nyo niya siya eh. So, sige, magsusulat ako. So, meron tayong customer na magastos. Meron tayong customer na kuripot. May customer tayo na one time, big time.
Parang ako yon. Di naman, joke lang. So basta meron tayong limang uh, clustering in terms ng customer. So what if same data set pinadaan natin for example sa DBScan. Wala tayong babaguhin code. So ang payo ko din sa inyo, pag gusto niyo maging data scientist, mag-ipon lang nga kayo ng mga template. Ako hindi na ako nagko-code from scratch. Pag nakita ko itong dataset na to ay for SBM, ilo-load ko lang siya sa SBM. Hindi mo kailangang i-memorize yung code. Kasi kahit ako nga personally, sasabihin ko sa inyo, hindi ko siya memorize. Pero naiintindihan ko siya once na mabasa ko na. Okay? So ito siya. So again, DBScan, padadaanin natin yung dataset sa DBScan. So kukumputin ulit natin yung k-distance. Wala akong binago sa code yun at yun din yung gagamitin natin. So sabi niya dito, ang pinaka-best, nag-drawing na lang ako ng line kasi inaakala kong epsilon 6.6 yung pinaka-best. Sir, paano mag-drawing niyan? Horizontal line. Ang nakita kong maganda is yung 0.6. Nag-color lang ako ng horizontal. Ito yung label, EPS 0.6. Okay? Yun lang ibig sabihin nun. Kung ayaw nyo namang ilagay yan, is okay din naman. I-comment mo siya. So, yan. Basahin mo na lang. So, para sa akin, 0.6. Temporarily, 0.6 So, same din lang. May mga distances tayo. Wala akong binago sa code. So, yung silhouette score natin is, kung titingnan natin yung plot, is sabi niya ang best is 0.6. So, sabi sa taas, 0.6 din. So, nag-agree yung dalawa. Yung unang k-distance, sabi niya is 0.6. Yung silhouette score ko is 0.6. E di yun ang gagawin ko, Tapos, ang variable ko is dalawa lang. Tama. So, mag-uumpisa ako sa minimum sample na 4. Imo-multiply ko lang. So, yun yung imo-model ko. So, sasabihin ko dito, ito ay 0.6. Tama ba? Minimum sample ko 4. Ibig sabihin, ito yung binibigay sa ating pinakamagandang settings para sa DBScan. Pero kung titingnan nyo, hindi. Meron lang daw akong isang klaseng customer, tapos the rest is outlier na. Hindi ko to matatanggap. Sa totoo lang. Okay? Yun yung moral lesson na hindi porke sinabi ng k-distance ito yung best, ito yung sinabi ng silhouette score na ito yung best, yan yung best na clustering na maipoprovide niya. Which is hindi tunay. Kasi nalaman natin sa k-means na 5 yung cluster mo eh. 1, 2, 3, 4, 5. Pansinin nyo, sabi niya, buong cluster, ito na Pare-parehas ang karakteristik ng mga yan. Then yung mga orange, yan lang yung kakaiba. So kung ako kung paniniwalaan ko to, ang ooperan ko lang ng product is yung 1, 2, 3, 4, 5. Kung high end. The rest, hindi ko na i-consider. So pangit, di ba? Okay? So papaano natin i-cluster to ng mas maganda? So magbabawas ka lang. Ito nga yung sinasabi ko, pakiramdaman. So anong value nito before? Siguro yun na yung pinaka-best. So nag-set tayo ng 0.25, although hindi nga siya yung best. So kung mapapansin nyo, according dito, meron tayong 7 cluster except yung outlier. So ibig sabihin, ang dami na nating cluster ngayon. Ang nagiging outlier niya is ito. Itong mga blue na yan. Masyadong madami tayong outlier. Okay, paano mo babawasan halimbawa yung outlier? Kasi parang hindi na normal yung values, lapit-lapit pa. So, lalaruin mo na nga to. So, ibig sabihin, ina-allowed mo lang ganito lang kalaki yung bilog, 0.25. What if palakihin natin? Sa loob ng bilog, minimum meron tayong 4 clusters. 4 points. So, kung titimplahin pa natin siya, so same, wala naman nagbabago. What if lakihan natin, for example? So, halimbawa ay 5 ka na. So, tingnan natin kung ano yung magiging result. So, trial and error ang DBScan. So, ito, medyo matatanggap ko to. Malapit dun sa 5 cluster. Okay, meron tayong 6 cluster plus outlier. So, kung i-increase pa natin,
So, halimbawa, sabihin kong ito is 6. So, tingnan natin yung magiging effect. So, para sa akin, ito na yung pinaka-the best. Kasi alam natin sa K-means, 5 cluster lang sila eh. This time, meron tayong pang-anim na group, which is yung mga blue. Ito yung normal behavior para do sa cluster na yan. Ito yung mga abnormal behavior na. So, kung bibilangin ko yung cluster, yung tunay na cluster lang So, ito lang. 1, 2. Ito talaga sure na sure siya dito na ito'y general na customer. Kasi wala akong nakitang outlier. Nakita nyo? So, ang nakitang outlier dito is yung mga kuripot na hindi na hindi masyadong bumibili. Tapos at the same time is anong tawag dito? Mababa yung annual income. Kinonsider niyang outlier. Okay? So, ibig sabihin, kakaiba yung karakteristik mo dito. Ibig sabihin, maliit ang income mo, tapos hindi ka rin gumagastos. Pansinin nyo, kinonsider niya buong outlier. Okay? Tapos meron ka pa ditong cluster na isa. Okay? Tapos meron ka pang cluster na violet. Ito yung violet. Sa screen ko, ito yung violet. So, meron ka nga yung 1, 2, 3, 4, 5. The rest is outlier. So, ibig sabihin, medyo kakaiba na yung mga value na binabasa natin. Pwedeng ang strategy mo is targetin mo yung mga outlier o kaya wag mo na silang targetin. So, para sa akin, hindi maganda yung binibigay nung K-nearest graph, K-nearest graph, at saka nung silhouette score natin. So, pakiramdaman tayo, So, ito yung magandang clustering. Sir, bakit yan yung pinaka-best? Kasi may idea na tayo kung ano yung clustering before. In-improve lang natin. Yun lang ibig sabihin. Although ito ay hindi ko din type, parang kinonsider niya outlier. Pag hindi ka kumikita ng malaki, tapos hindi ka gumagastos, ikay outlier. Sa K-means yan ay merong sariling cluster. Pero sa atin, 1, 2, 3, 4, 5 plus yung outlier na sinasabi. Okay, yan yun pag pinapasok natin sa dataset natin yan. So next, meron tayong bagong dataset Halimbawa, tayo ay nagtatrabaho sa Department of Trade in the DTI. Purchases yung titingnan natin. Iba't ibang company, titingnan natin yung spending behavior nila. Then pwede tayong mag-detect ng anomalous na purchase. Hindi porke sinabing anomalous ay nag-exhibit na ng criminal activity ha. Pwedeng kaya siya bumibili halimbawa nga ng sinasabing sabon is ang business niya ay hotel. Ang business niya ay labahan, laundry. Pero based dun sa data, ma-identify mo siyang kakaiba yung purchasing niya. Parang out of the ordinary. Pwede mo siyang imbestigahan, then malalaman mo legal naman pala yung ginagawa, or pwede mo siyang imbestigahan, malalaman mo is hoarding na pala. Ibig sabihin ng hoarding, para tumaas yung presyo, itatago ko yung bigas. Pag kukunti ang supply, mas mahal ang presyo. So, ganyan yung ginagawa ng mga walang pusong negosyante. Mag-hoard sila ng bawang, sibuyas, tapos hahayaan nilang tumaas yung presyo. Tapos unti-unti nilang ilalabas sa market. Ay di halimbawa, ang nagiging kita nila ay quadruple, 5 times, 6 times. Ang nagsasuffer naman is yung public, yung consumer. Protected naman siya ng law, yung pag-hoard. Pero, hindi ko alam. Alam mo naman sa Pilipinas, nagsasalita ang pera. Yun yung masamang lang na medyo corrupt tayo sa totoo lang. Sabi nga ni Willie Ong, nothing to lose, sasabihin niya corrupt talaga ang politician. Mamamatay na lang naman na daw siya sabihin na niya yung saloobin, which is I agree naman. I agree. So, ang dataset natin is wholesale. Wholesale. Ito yung spending behavior ng iba't ibang company. Bumili sila ng nakalagay yung company nila. Explain ko lang yung dataset Yung company nila nasa region 3. Bumibili siya sa channel 2. Hindi ko alam kung ano yung channel.
Pero sa palagay nyo ba, makaka-apekto pa ba to sa clustering? Sa palagay ko hindi na. Para sa akin ano, yung spending behavior ko is hindi madedetermine kung saan ako bumili at saka kung saan ako region nakalagay. Tama. So safely, pwede ko na siyang i-drop. Pwede ko na siyang i-drop unless ang gagawin mo is classification. Anong region yung ganito ang purchase? Since hindi tayo classification, clustering tayo, so safely, pwede ko siyang i-drop. Pwede ba? Okay. So, i-drop ko muna. Ito yung channel, tsaka ito yung region. Dapat i-drop ko na siya, no? Baka naman meron sa baba. Sige. So, ang ginawa natin is in-scale lang natin. Kasama pa to, ha? Kitang-kita, kasama pa siya. Pag hindi, babalikan natin yung code. Okay? In-scale lang natin. Then, in-reconstruct natin yung data frame. Okay? Walang question pa. Okay? Then, select lang natin yung feature na ika-cluster. Ayan na. Nag-drop na ako ng channel at saka region. Pero, ang magandang gawin mo, i-drop mo na lang muna. Kasi, uubos ka pa ng computing power para sa sa pag-normalize ng data. Okay? Although gumagana siya, hindi siya magandang practice. Bakit in-scale mo pa yung kasalanan ko yan, my bad. Bakit in-scale mo pa, itatanggalin mo rin lang naman. So, wag mo nang pahirapan yung standard scaler. Untian mo na lang, bawasan mo na agad ng dalawa. Pero nagwo-work din naman. Sorry, my bad. Dapat tinanggal ko na siya. Okay? So, region, tapos sinelect lang natin yung ika-cluster. So, ito siya. So, fresh milk, milk, grocery, frozen, detergents, paper, delicacy. Question. Sir, kailangan pa ba nating, anong tawag dito? Kailangan pa ba nating mag-correlational analysis? Yun ang question. Kailangan pa bang padaanin ko sa correlational analysis? Bakit? Yes, tama yun. Wala namang kinalaman kung nabili ako ng fresh milk at saka frozen. Pakialam mo kung gusto kong bilhin yun. Okay? So, ibig sabihin, walang kinalaman. Hindi kagaya nung ginagawa natin sa lab, na yung age, kakikitaan mo, kapag tumatanda, syempre tumataas ang experience. Tama. So, bakit isasama mo pa, for example, yung age, kung kaya namang i-explain yung experience? Sa case kasi natin, hindi. Stand-alone kasi siya. Tama siya. Stand-alone. Ibig sabihin, walang kinalaman kung bumibili ako ng delicacy. Ano ibig sabihin ng delicacy? Na mga products. Sample, mga salad, tsaka halimbawa mga specialty food. Yung hindi karaniwang kinakain ng pangkaraniwang tao. Halimbawa ay yung coffee na alamid, yung tinatain ng pusa. Masarap daw yun eh. Pinapakain yung coffee bean sa certain species ng cat. May nade-develop sa tiyan nila ng mga enzyme. Pag tinain niya, pinupulot. Tapos dinadried. Yun daw yung pinakamahal na kape. Luwak ata yun. Luwak. Nakakaluwak. Pero masarap daw. Hindi ko pa na-experience. Kasi mahal. Okay? Try mong kumain, tapos ilabas mo coffee bean, patuyuin mo, tingnan mo kung ano magiging lasa. Ikaw ang kumain, ha? Okay? So, hindi ko alam kung ano yung So, tingnan natin, search natin. Alam ko siya yung pinakamahal, eh. So, yun yung isa sa example ng ng delicacy. O, yan. Yan. Sarap. Ito. Okay? Hindi ko alam. Sa Indonesia, merong ganyan. Hindi ko alam sa Pilipinas. Okay? Ipapakain yung mga coffee bean, itatain ng certain na species ng cat, patutuyuin, di ko alam kung cat ba yan o tapos magkakameron ka ng masarap na kape. Okay? Hindi yak, masarap nga daw eh. Isineserve siya sa mga 5-star hotel. Okay? Pag nakakuha kayo niyan, patikim naman. Sabi, ito'y kopi luwak ni Padulin. Yes, na totoo lang, oh. Ito ata yung yan.
Isa sa mga expensive na pagkain. Yummy, 'di ba? Pero yung mayayaman, they go to, parang magre-reach out talaga sila. Kasi kaya nilang ma-experience yung presyo eh. So, titikman nila. Okay, yan, coffee luwak. Isa sa mga example ng delicacy, yung mga hindi sino ba namang araw-araw, pabili nga po ng luwak na coffee. Araw-araw ba ganon? Hindi. Okay? So, yun yung mga example ng delicacy, mga salad, yung mga specialty food. Okay, mga specialty food. Halimbawa, buko pa, yung mga ganun, pwedeng isama mo siya dyan. Kasi hindi ka naman araw-araw, as a consumer, bibili ng buko pie. Halimbawa, napadaan ka lang sa Los Baños, parteng San Pablo, hindi bibili ako. Pero hindi siya pang araw-araw. Okay? So, alam nyo, fresh product. Alam nyo, gatas. Grocery, di yung mga delata. Frozen goods, halimbawa, bacon na frozen. Detergents, siyempre, panlinis at saka, di ko alam kung ano specific paper. So, ito yung mga company. Actually, hindi ko alam kung ito isang company lang, dalawa, tatlo, pero ito yung transaction. Sa transaction 437, ito yung purchases ng certain company. Halimbawa, company X. Pagpalagay mo, company X din, company Y. So, ito yung binili na ganyang kadami na naka-scale. Okay? So, hanapin natin yung parameters. So, wala. Explanation lang yan. Nakita nyo, pare-parehas yung So, K-distance graph. So, tingnan natin. Tayo ay umabot ng ilang variables to. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaya, ang pinaka-minimum natin sample is 12. 6 times 2. Baseline lang, baseline. So, nakita natin dito na around 2.5. So, 2.5 muna yung gagamitin natin. So, ito daw, wala yan. Mga distances lang. Then, igagraph lang natin from 0.2 hanggang 5 is 15. Linear space. So, ibig sabihin lang yan, ito yung silhouette score mo. So, kung ipa-plot mo, ang the best, kung makikita nyo, is around 5. Okay? So, sige, paramihin natin yung graph para mas makita nyo pa. So, ito ay 5. Sabihin kong gawin ko ng 9. Okay? So, equally linear space, 0.2 to 0.9. So, tingnan natin kung magbabago yung graph. Malamang magbabago yung graph. Okay? So, ibig sabihin, ang best niya is around 6.49. Okay? Sabi sa taas, kaiba na, Kaiba na. Sabi dito is 6.49. Sabi sa taas is around 2.5 lang. So, magkaiba na siya. Okay, so alin ang susundin natin? So, itry muna natin na yung kasing nandito, the best model na eh. So, nag-set tayo na EPS is 5. Hindi tayo nag-set ng... So, itry muna natin. Sabi niya 2.5. So, minimum sample, hindi natin binago 12. So, titingnan natin yung graph. I-visualize na. Sir, ano ng code yan? Sa sobrang dami nating i-graph, pumili lang muna ako ng 3 pair. Madami kasi. Kung i-pair plot ito, kayang-kaya. Pero para makita na lang yung details, so, ibig sabihin, fresh milk versus milk. Fresh milk. Fresh versus milk, grocery, at saka frozen. Then, detergents paper against delicacy. So, gagawa lang ako ng 3 graph. Ito yung first, ito yung second, ito yung third. Feature pair. Sa loob ng list, meron akong tuple, kung natatandaan nyo pa yung data type. Okay? Sa loob ng list, meron akong tuple. Then, explain ko lang yung code, Anong ibig sabihin yung enumerate na tinatawag? Pag sinabi mong enumerate, bibigyan ka niya ng specific index na agad. Kaya meron ka ng I doon. Nagigets? Okay? Pag sinabi mong feature pairs, kung mapapansin mo itong dalawa, ito yung feature pairs ko na. X and Y. Ito na siya, oh. Ito yung feature X. Ito yung feature Y. So, kung titingnan mo, ito yung feature X, ito yung feature Y. Ayun siya. Tama.
Sir, ano ibig sabihin ng 1? Mag-umpisa ka sa 1. Kaya kung maglulup tayo dito, ito yung subplot ano? So, 2, 3, 1. First graph. 2, 3, 2. Second graph. Then next ulit, 2, 3, 3. Third graph. Hindi tayo gumamit ng axis. Kung familiar kayo sa axis, ganito siya. Tama. So, hindi tayo gagamit ng axis. Gagamit tayo is index nung graph. Ito ay first, second, at saka third. Sir, paano na-detect na tatlo lang? Ilang bang pairs lang meron ako? So, i-enumerate ko lang. 1, 2, 3. So, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3. So, yun lang ibig sabihin ng code na yun. Ilulup ko lang siya dyan. So, pag nailoop ko na siya dyan, so, tingnan nyo lang yung magiging result. So, tingnan natin. Okay, gagawa ako ng scatter plot. Alam nyo naman paano gumawa ng scatter plot, ano? Feature X, feature Y, ang kulay ay ang magde-determine is yung cluster. Sa DBScan, meron na tayong kinreate na cluster. Ano, bawa ito yung delicacy, meron tayong kinreate na cluster. 0, negative 1, 0, 1. Depende kung ano yung cluster. Okay? Yung title natin, ano ba yung feature X at saka feature Y? Eh di sasabihin, fresh milk at saka fresh milk. Fresh at saka milk. Yan, fresh tsaka milk. Next iteration, grocery tsaka frozen. Nagigets? Yun yung magiging title, iba-iba. Then ang X label ko is magre-revolve din dito. Fresh, grocery, detergents. Yung magiging Y ko is milk, frozen, delicacy. So, for loop lang. Plus, sir, ano yung legend, asterisk, scatter legend elements. Lagyan mo lang ng legend lahat ng graph. Broadcast. Ibo-broadcast ko lang, PLT legend, scatter plot, may legend elements, lahat ng title ay clusters ng legend. Kung i-execute natin to, ito yung graph. Yan. Ito siya. Okay? So, kung sisilipin natin yung graph, pwede tayong humanap ng anomalous na purchase. Sir, ano ng anomalous dyan? Yung kulay, violet. So, kung ako ay DTI representative, minomonitor natin yung bentahan ng gatas, tumataas eh. So, titingnan ko yung transaction na to. Sinong company yung bumili ng ganito kadami? Baka kasi may nilulutong hoarding. So, siguro ito, safe na to para sa akin. Medyo related kasi siya dun sa sa dilaw. Okay? So, medyo related siya dun sa dilaw. Ang sisilipin ko dyan is ito, ito. Yan yung magiging priority ko. Medyo extraordinary kasi yung purchase. Ngayon, sabi ko nga, hindi porke outlier na siya is may ginagawa na siyang masama. Pwedeng dairy farm pala kaya bumibili ng halimbawa ay factory ng gatas. Magtaka ka kung yung hardware bumili ng sangkaterbang gatas. Halimbawa, ito ay tindahan ng hardware. Alam niyang mataas ang bentahan ng gatas bumili siya ng madami. Pero ang business niya is hardware. Halimbawa lang, based on investigation, hardware. Anong gagawin? Papainom sa sa baka. Hardware nga eh. Okay? So, in terms naman ng grocery at saka frozen, so, titingnan natin mga anomalous data is itong mga to. Again, hindi sila masama. Kailangan natin ng proper investigation para makita natin kung bakit ganito yung purchase. Okay, gaya nito, bumili ako ng maraming delicacy, ay pasalubong store pala yung bumili. Ito, halimbawa, detergents. Ito pala yung yung detergents. Ito yung delicacy. Okay? So, madali tayong makapag-identify ng anomalous purchase. Okay, sir, saan din nagagamit? Nagamit ako ngayon sa betting ng clustering na. So, sabi ko nga, naglalab kami, kung 60% lang, na-improve na, 70% na ang winning. So, 30% na lang ang chance kong matalo.
So kung maipapaabot ko yan ng 95, by SLSU. Hindi nyo na ako makikita dito. Nakikita nyo na lang ako nagbibilag. Ano, scatter. Nakita ko, nagbibilag ako scatter. So mga ganun-ganun na lang. Pero walang value dun eh. Pero magsusugal lang ako. Wala akong contribution sa mundo eh. So mas gusto ko pa rin magturo. Siyempre. Ako, ila-live stream ko lang. O bagay sideline lang. Okay. So ayan. So gumagamit ako this time. Hindi ko na lang i-share sa inyo. Bahala kayong gumawa ng model nyo. Sa mga betting, gumagawa ako ngayon ng clustering. Pag nakita kong anomalous yung data niya, matatalo to. Kasi out. O kaya, baligtad naman. Pag sobrang galing, tapos yung kalaban niya ay nandito sa kabilang cluster, big sabihin matatalo yun. Okay? So may distinction ka na ngayon. It's either yung anomalous mo is kulelat o yung anomalous mo is yung mananalo. So hindi ko na kayo tuturuan paano mag-interpret ng betting. Gumawa kayo ng sarili nyo. Baka yumaman tayo lahat. Okay? So yan yung ano. Ngayon, hindi ko i-execute yung ano, yung pair plot. Sir, anong bago dun sa pair plot? Bakit triangular na lang? Pwede mong i-cut off yung kalahati agad. Sasabihin mo corner equals true. Kasi yung nandun sa upper portion is similar lang naman nung nasa baba eh. Tama. Nakakagulo lang siya. So kung titingnan mo talaga, iimbestigahan mo siya, ito yung mga pairing ng merong mga anomalous na purchase o kaya out of the ordinary purchase. Okay? Sir, paano ko malalaman kung nasaan yung transaction ID? Ay di sabihin mo lang, lahat ng reduced DF cluster is equivalent to 1, ito yung sisilipin natin. Ito yung mga transaction na kailangan nating silipin. Transaction number 23. Patingin ng resibo. Sinong bumili? So good. Hindi naman pala out of the ordinary kasi nga yung business niya is related dun sa kung ano man purchase. So halimbawa, sample 181. Yan, medyo ano siya, anomalous. Ifa-flag ko siya. Pwede kong i-visit halimbawa yung warehouse kung marami nga siyang binili halimbawang bawang. O kaya sibuyas. Okay? Sili kaya. Minsan nagmahal din ng sili eh. Okay? So titingnan natin hanggang maimbestigahan natin lahat na anomalous. Okay? Hindi mo to malalaman kung titingin ka lang basta-basta sa numbers. So sabi ko, may mga purpose talaga kung bakit magandang i-visualize yung data. So ito yung sample ng DB scan clustering. So next, walang kaibahan. Last data set. Dito nagsashine ang DB clustering. Credit card fraud. Okay? Credit card fraud. Ginagamit talaga nila to sa totoong buhay. Yung credit card mo, halimbawa is merong extraordinary purchase. Kaya minsan, kung meron kayong mga debit card, tapos ginagamit nyo siya sa online purchasing, at some point, minsan nabablock na siya eh. Itatawag mo siya sa land bank, gaya ko, pag bumibili ako sa Mobile Legend ng Diamond, sunod-sunod eh. Halimbawa ay 50 pesos. Hindi ako nanalo sa draw. Bibili ulit ako 500. Hindi pa rin ako nanalo. Bibili ako 1,000 na. Hindi pa rin nanalo. Hanggang sa ma-decline na yung ano ko, yung card. Kasi anomalous na eh, sunod-sunod eh. Parang ifa-flag nila kapag sunod-sunod na yung purchase mo, parang may nag-i-spam. So, ganun din yung gagawin natin. Ito ay totoong data, no? Galing to sa European countries. Mas marami pa ito. Ito ay 200,000 data. Tinry kong i-run sa bahay, hindi natatapos. 200,000. Kung may internet sana ako, sige, itry natin to ano. Yung dataset ko is nakalagay sa Google Drive kasi sobrang laki niya. Kung ma-open ko sana yung Google Drive, yung Google, yes, meron. Very good. So, ilalagin ko yung account ko. Okay? So, siya ay nandun sa, ito. So, tingnan nyo na yung code, ano, gagamitin natin yan kapag ang dataset na natin ay image. Yung original niya, 143 MB.
200,000. Kumuha lang ako ng sample, 10,000 lang. Ang size niya is 3.6 MB. CSV siya ha, pero mataas yung value. Sir, paano ko i-code? So, ang gagawin ko, i-share ko syempre. Kailangan ay anyone with a link. Kokopyahin ko to, then ipe-paste ko. Itong portion na to, yaan yung file. So, kokopyahin ko na siya, no? Copy. So, ito na yung DBScan natin. Ipe-paste ko siya dun. Yaan yung file ID. Ang pangalan natin is credit card reduce. Tama ba? Yun, no? Credit card reduce.csv. So, ito siya. Tapos, kailangan ko nga pala nung mag-i-import ako ng library na GDown para sa Google Drive. Ano? Ibig sabihin yan, Google Drive download. Yun ibig sabihin. Okay? Kung sa collab ko to, kaso naka-offline ako ngayon pero try din natin kung mada-download ko siya. Then, ang gagawin natin is, ito yung G Drive URL, HTTPS, Drive Google, UC ID, yung file ID ko. Okay? Then, ida-download ko siya sa G Drive URL. Ito yung G Drive URL. Ang destination natin is saan? Ito. Yaan yung gusto kong kunin. Credit card CSV. Then, ang galing ko muna to. Kasi yung dataset ko nandito sa computer ko, no? So, pwede kong sabihin, ito yung destination. Okay? So, kung iraran natin to, iraran ko to, no? Iraran ko yan. Tapos, iraran ko din yan. So, anong mangyayari? Saan ko makikita yung data ko? Nakapoint ako sa, kung titignan ko yung Jupyter Notebook ko, nakapoint ako doon sa lectures. Tama. So, ine-expect ko na doon sa lecture, meron yung credit card reduce. Dinownload ko lang para mapunta dito sa machine. So, nagigets. So, kung nandito na siya sa machine, pwede na akong gumamit na lang, kung na-download ko na, is ito na lang. Nandun na siya sa machine ko So, ito yung credit card natin na naka-reduce. So, wala tayong GDown kasi kailangan ko pa siyang i-install. Ano? Kailangan ko pa siyang i-install. Sige, i-try ko muna yung version nito ng Google Colab para makita nyo yung ano. Naka-offline kasi ako Sige, try natin. Google Colab tayo. DB scan ng ano? Mall credit card. Ito. So, medyo matagal to kasi i-download ko 3.6 MB. Okay? So, tingnan nyo na lang ha. Gagamit tayo ng online version. So, iraran ko siya. So, mag-i-import. So, sana mabilis yung internet. So, mag-i-import tayo. Mabilis yan. Nakakonect ako sa faculty. Anong kulay nung Red? Wala. Hindi wala siya ma-detect na signal. May load pa naman yan. 3 months. Ayan. So, pag sinabi mong GDown, i-download niya yung content mo dito mismo sa side. So, para i-declare mo na lang siya as i-read mo na lang yung destination, which is ang destination ko is ito. Credit card. Pero sa totoo, sabi niya, nag-download ako ng 3.77 MB mula do sa Google Drive na to. So, pupunta lang dun sa So, pag tayo nasa image processing na, ida-download mo yung dataset sa Google Drive mo temporarily. Okay? So, ito yung feature na ika-cluster natin. Ito yung magiging itsura ng feature. Tinanggal natin yung time, amount, at saka yung class. Sir, ano yung class? Meron na siyang sinasabi na fraudulent. So, itetest lang natin. May idea na tayo kung fraudulent o hindi So, itatry natin kung kayang ma-detect ng DBScan without this information. Nagigets ba? Alam na nating fraudulent. Sir, bakit ganyan yung mga numbers? Bakit nakaganyan yung mga numbers? Nung binigay sa atin yung dataset, naka-scale na.
Due to data privacy. Huwag mo ibibigay yan. Malay mo, nandyan yung ano niya, yung anong, ano ba yun? CVS ba yun? Yung PIN ng credit card, ano ba? 602, CBB. O yan. Malay mo, nandyan yung ano. So, ang ibinigay sa atin ng company is yung data na nakascale na. Ibig sabihin, wala na tayong idea kung ano yung ano. Malay mo, yan pala nakasulat dyan, number of houses, number of credit card, ano, hindi ko alam kung anong ginamit niya eh. Standard scaler ba? Min-max scaler? May sariling scaler? At saka, kahit ma-reverse ko man, hindi ko alam kung ano yung variable 1. Hindi ko alam kung ano yung variable 4. So, for safety purposes, binigay sa atin yung data. Halimbawa, tayo Cybercrime Division ng PNP. Naka-scale na. Matalino yung company. Ini-scale na para wag nating makita na itong si customer ano ay may 5 townhouses halimbawa, may data tayo na ganun. Okay? So balik tayo dito sa instance ng local ano pa to ha? Sa local na lang tayo para mabilis. Okay? So hindi ko na i-execute yung G-down. So ang gagawin ko na lang, dinownload ko. Ilang dataset, ilang variable. Kung tatanggalin natin yung time ng transaction, yung amount ng transaction, at saka yung base sa historical data, ang number 1 ay fraud. Fraudulent yung transaction. Yung zero class, ibig sabihin valid. So, ang gagawin lang natin, idadrop na natin yung tatlo. Marami pa rin tayong variable. Meron tayong 28. Sir, paano magbawas? So, alam nyo na. Correlation, yan. So, sabi dito, kung magseset tayo ng threshold, natatanggalin lang natin is 0.70 above, ito yung matatanggal nating variable. So, V7, V17, at saka V10. So, tatanggalin na natin ha. Kung meron tayong threshold score, halimbawa, lahat ng 0.70 above is tatanggalin na natin. Yung iba kasi maliliit lang, oh. 0.19. So, meron tayong malalaki dyan. Halimbawa, 0.65. Pero ang sinet nating threshold is 0.7. So, tatanggalin natin variable 7, 17, at saka. So, idadrop na natin. So, drop. Okay? So, since na-drop na natin siya, edi hanggang 28 pa rin, pero 25 na lang yung variables ko. Okay, gets ba? Okay? So, DBScan, yung code pa rin natin, copy-paste nyo lang. Pag naglalab tayo, copy-paste nyo lang. Pero hindi lahat laging copy-paste. Kasi from time to time, kailangan mo i-modify yung code. Okay? So, sige, tapusin lang natin. Ito yung score. So, ito yung final natin. Hindi ko na-execute ano. So, ito yung cluster natin. So, again, same code nung kanina. V1, V2, V3, V4, V5, V6. So, yan yung fraudulent. Yung mga nandyan sa side. Okay? Sabi sa original data, ano, yung 10337 ko, na flag ni DBScan na fraudulent, negative 1. Outlier eh. Okay? Na-flag din niya yung 1630 at saka yung 8582. Wherein, sa totoong data, ang mga fraudulent dyan, kung i-open ko yung CSV, is nasa parting hulihan. So, i-confirm lang natin kung kaya nga niya. Okay? So, kung i-filter natin to, balik lang tayo sa Excel, data, filter. So, ang class ko lang is 1. So, nag-umpisa yung mga fraudulent data, 10,001 onwards, para madaling makita. Welcome. Okay? So, lahat ng 10,001 and above, ano, ay fraudulent na. Kung titingnan natin yung code natin, 10,377, 10,342 is fraudulent. Medyo nagkamali lang siya dito sa 1630 at saka sa 8582. So remember, lahat ng fraudulent natin is from 10,001 onwards. So dito makikita mo na may capability tayo na makakita ng mga fraudulent na transaction
based dun sa historical data. Okay? So, yun lang ibig ko sabihin, no? Ayaan, ang ginrap lang natin dyan is V1 at V2. Meron pang pwedeng, halimbawa, V6 at saka V8, V5 at saka V4. Sir, pwede ba nating i-pair plot yan? 25 times 25. 625 graphs. Tinry ko sa bahay, hindi natapos, nag-crash. So, hindi natin pwedeng i-graph na laging i-pair plot mo kasi meron tayong 25 variables. So, ibig sabihin, magkikreate ako ng 625 graphs. 25 by 25. So, ang pinakamadaling way dyan is pumili ka na lang ng pairing. Yun yung para sa akin pinakamadali. So, magdadagdag ka pa, pwede naman magdagdag eh. Halimbawa is ito. Bawa ito yung B14, V16. Halimbawa lang. So, nagdag tayo B14 at saka B16. Nasaan na yun? Yun na nga ba yun? May error? Wala. Sige, i-run ko lang ulit lahat. Restart, kernel, and run orser. Pero matagal to. Kasi may stuck tayo dito sa ano? Sa ba't iniran ko ulit? Dito sa plot score, ang tagal nitong i-execute to. Umuubos to ng minuto. Minuto lang naman kapag naka-ano. Pero nagigets nyo naman yung sinasabi ko, ano? So, pwede na, ibig sabihin, may error siya na kaunti kasi na-flag down natin na fraudulent yung, ano, yung ibang ano, na hindi naman. Pero capable siyang makakita ng mga fraudulent activities. Yun lang ibig ko sabihin. Kung titingnan natin tong notebook natin, okay? So, pwede nating makita na na-flag niya yung dalawang fraudulent activities. So, may tama din naman. 50% right. So, sa baba, ito yung sa taas, sabi ko nga, nag-i-start is 0 to 10,000 is non-fraudulent. Okay, ito, DF class, 10,342 time class, ibig sabihin fraudulent yung credit card. Okay, so pwedeng ang gagawin ko dun sa customer na yun, halimbawa si Padolina, yung may-ari, blacklist ka sa BDO. Hindi ka namin i-issuehan ng credit card. Kasi based sa data ng halimbawa PNP, is hindi mo ginamit ng maganda yung credit card. Okay? Hindi ko alam, maaring hindi sa'yo, maaring credit card niya yung ginamit. Tapos nagreklamo siya, tapos transaction mo yung ginawa. So, iba-block natin. So, ganyan din ang mechanism ng ano, ng credit card. Pag sobran yung ginagamit, automatic iba-block yun. So, clustering din yung ginagamit nila. Ano? Pag hindi mo tinawag, minsan, hindi naman binablock eh. Pero may mga bangko na kapag fraudulent na talaga, automatic nilalak ng system. Para sa protection mo na din. Okay? So, dyan natin tatapusin ang